Hello mga kabayan, kamusta po kayo? Magandang buhay po. Welcome sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Ngayon po yung bibigyan ko ng reaksyon, bigyan ko po ng pansin itong naging upload po ni Papa Dins TV patungkol kila Sandra. 5 araw na ho kasi yung nakalipas. Ngayon lang ako makakapagbigay ng reaksyon. Although inaobserbahan ko to kasi may pakiusap dito si Sandra muli kay Papa Dins. Pero bago yun, maraming salamat po. Welcome ho sa aking mga bagong sumuporta po sa aking YouTube channel. Salamat po sa inyo. To my silent viewers, thank you po. Yung mga nagla-like, nagko-comment, nagsishare po, maraming salamat. Saka yun nasa comment section po na nandyan, ang dami nilang mga opinion na ibinigay patungkol po doon sa last upload ko. Maraming salamat dahil sa mga ideas na na-share nyo rin po. Thank you sa inyo. So ito yung reaction ko dito kay Papa Dins TV. Sa 5 araw kasi, nasa 18K views pa lang siya. So, ang hangarin kasi dito ni Papa Dins talaga, nakita ho natin ang sitwasyon nila Sandra. Na grabe yung bahay nila. Nasa likod pala sila ng creek. Ang dami nga doon sa comment section na nagsasabing madumi. Tapos yung negosyo nila ay nagluluto. Talagang hindi naman yung hygiene ba, hindi siya akma na magtitinda ka tapos makikita ng mga manunood, syempre kahit nasa labas sa taas sila nagbebenta, yung pinanggalingan, yung sa preparation ng pagkain, hindi talaga siya bagay, hindi siya kaaya-aya, kumbaga mawawalan ka ng ganang bumili o kumain kung yun man ang nakikita naman natin, real talk tayo, na madumi talaga as in. So, ito ang desisyon ni Papa Dins na hanapan nga ulit ng malilipatan ito sila Sandra, sila Nanay Mercy. At nangihingi na naman ng another chance para makapag-umpisa muli. Sa totoo lang mga kababayan, nakakaawa itong pamilyang to. May mga nabasa nga ako dito sa comment na ito nga daw ang pamilya na masigit na dapat pagtuunan ng pansin, matulungan, kaysa nga doon kila Jonathan na napakatamad. Kasi kung tutuusin, masipag naman po si Nanay Mercy, yung lola ng mga batang ito. Kahit itong mga batang to, masipag sila. Yun nga lang talaga, kasi nga, alam po dito sa tinitirhan nila ngayon, hindi sila nangungupahan. Kaya lang, yung environment hindi bagay sa magnegosyo ka sa pagkain. Pero sa tagal kasi ng panahon na, ilang taon na rin ba itong tinutulungan ni Papa Dins? Magdadalawang taon na siguro kung hindi ako nagkakamali. Tama, maraming beses na puro umpisa ang kanilang negosyo. Sandali po. So ayun po mga kababayan, magbabalik po. Inista po kanina kasi may maingay po sa labas. Naririnig po yung sa pagdadasal nila dito. So yun nga, patungkol dito kay Sandra, pinasadahan ko rin po kasi yung mga komento. Nung nakaraan, alam natin na gumanda na yung sitwasyon nila, yung negosyo nila, naging okay na. Yun nga lang, syempre, pag gumanda-ganda, masilip-silip ng mga kamag-anak, talagang may magsusulputan, maganda na ang buhay nito Marami ng kamag-anak na magpapakita. Pero nitong wala na naman. Nasaan na yung mga kamag-anak nila? Yun talaga, yun ang mahirap Ewan, so ngayon, pasalamat tayo, nandiyan si Papa Dins. Hindi sila, pababayaan, tutulungan na naman. Mahirap po talaga kasi mga kababayan, yung walang permanenteng tirahan. Tapos ngayon, mangungupahan. Oo, tutulungan ni Papa Dins. Sabi nga naman dito na yung sa upa, aalalay mo na si Papa Dins hanggang sa makarecover. Pero alam nyo mga kababayan, real talk tayo, sa totoo lang, kung ang pagkukunan lang ni Nanay Mercy, yung puhunan, yung pagtitinda-tinda niya, hindi sila makakaahon. Tuloy-tuloy ang uupa ng bahay, si Papa Dins pa rin ang mag-uupa niyan. Mahirap Kasi yung araw-araw ilan silang kumakain, magkano lang yung tutubuin nila sa kanilang paninda. At nahirapan na rin si Nanay Mercy na kumilos. Kasi nga may edad na, yung pagluluto mahirap Pero siguro sana ibang paraan na negosyo, yung hindi na kailangan pang magluto. Diba? Kailangan pag-aralan nilang mabuti yung kung ano yung pwede na hindi na mangungusina pa si Nanay Mercy. Na kahit kung maililipat man sila ng tirahan, nasa labasan naman na tabing kalsada. Iba na lang yung hindi na iluluto yung gawing negosyo. Pero hindi rin pwede para sa akin yung mga sari-sari store nga, hindi ako pabor doon Marami pa namang ibang pwedeng diskartihan si Nanay Mercy. Ang hirap talaga mamuhay. Tsaka inaano ko dito
Mga magulang ng mga batang ito talaga. Para lang silang parang nagluwal lang ng mga hayop ba na wala, pinabayaan na. Nagkanya-kanya na naman ng sariling pamilya. Hindi ko maiwasan talaga na hindi magsalita ng pagganito mga kababayan kasi kawawa yung mga bata eh. O ano sabi ni Sandra dito? Yung papa niya hindi na makasuporta sa kanila dahil nagkaroon ng problema doon sa una yung tinatrabahoan daw sa bukuhan. Nakapasok uli ng trabaho, 2 weeks lang daw, tanggal na naman kasi kumbaga wala nang pangpasweldo. So, ang hirap ng buhay, di ba? So, ang akin dito mga kabayan, ang tinutumbok ko po dito, kasi ito wala na tayong choice, kundi ang suportahan po si Papa Dins. Nasa 18K pa lang ho yung views niya dito sa upload niya para kay Sandra. So, malaking bagay po ito kung susuportahan natin para matulungan nga natin itong pamilyang ito. Sa paraan na kaya natin, yung hindi ho tayo mag-i-skip ng ads. Kasi mayroon nga dito akong nabasa, sabi niya, kung mayaman lang daw siya, may isa tayong kababayan dito na nag-comment na kung mayaman nga lang daw siya, itutulungan niya yung pamilya nila Sandra. Kasi alam nyo, mga kababayan sa Maynila, sa city, sa tagal ng panahon na tinutulungan ito ni Papa Dins, hindi kasi basta makakabili ng lote. Katulad nung sa probinsya, pag meron kang 50,000, makakabili ka na kahit papano. Pwede mo nang tayuan ng kubo. Dito sa Maynila, hindi eh. Diyan sa Maynila, hindi kasi pwede eh. Kaya ang dito, mangupahan ka lang talaga. At ito pa yung iniisip ko mga kabayan. Naglalaro sa aking isipan. Sabi ko, bakit tayo mga Pilipino pa yung parang squatter sa ating bansa? Kung sino pa yung mga Pilipino, siya pa yung halos walang mga tirahan. Yung mga banyaga, ang lalaki ng mga bahay nila, di ba? Ang mga negosyante, karamihan dyan, mga banyaga, di ba? Tayo mga Pinoy, anong nangyayari sa atin? Bakit parang tayo yata yung nagiging alipin sa sarili nating bansa? Real talk po. Real talk. Ilan lang ang pinapalad na maganda ang buhay sa Pilipinas na mga kapwa natin Pinoy. Kaya lang, itong mga nandito sa mga laylayan, kumbaga, itong mga squatter, walang matirahang bahay, paano na sila? Ito lang yung naalala ko mga kabayan, isa pa to. Nung yung simula kay Marcos, nabanggit ko na, yung NHA, yung sa housing ba, yun lang yung naalala ko ang isang proyekto ng gobyerno na marami ang nakinabang sa pabahay ni Marcos. At yung kay ERAP, yung sa tenement, na maraming mga squatters area na nabigyan ng mga pwesto doon sa tenement. Kasi nandun din, isa yung pinsan ko doon eh. Nakakuha sila ng unit doon sa may tundo sa tenement. Pero simula nung wala na. Ewan ko, yung kay Arroyo, kung meron pa ba yun? Sa Bagong Silang, hindi ko alam. Parang may naalala ako nun. Pero wala eh. Karamihan talaga ngayon yung mga squatter. Kawawa. Nasa gobyerno natin yun eh. So ito kay Sandra ngayon. Paano kaya ito sila ni Papa Dins? So maghahanap sila ng malilipatan. Saan? At hindi naabutan doon si Nanay Mercy. Gabi na yun eh, baka naghahanap pa yun ng makakain nilang maglulola. Wala pa eh. Kasi hirap sa buhay. Araw-araw kakain sila, syempre, natural. Walang income. So, ini-imagine ko din, paano kung, yung talagang hindi na kikilo si Nanay Mercy. Paano itong mga kabataan na to? Para magiging kargo na ito ni Papa Dins. Mga batang ito. Shoutout sa mga magulang nila Sandra. Ang tibay nyo. Para lang kayong nagluwal ng ewan. Diba? So sana po suportahan natin si Papa Dins, mga kababayan. Tuloy-tuloy po. Panoorin ho natin yung kanyang mga video bago tayo mag-skip ng ads. Alam nyo ngayon ko lang na-realize. Kasi nabanggit nga ito dati ni Pinuno eh. Oo, mataas yung views. Pero nag-skip ng ads. Walang revenue. Napatunayan ko po ito, nakita ko sa akin. May mga views siya dyan. Hindi naman ako umabot ng ganung kalakihan. Maliit lang naman. Kaya lang, mayroong akong video na umabot siya yata ng 400 plus yung views niya. Pero wala siyang revenue. Kasi mga nag-skip ng ads. Pero mayroon naman, nasa 200 plus lang yung views ko. Meron siyang revenue kahit paano, may $0.30, yung ganon. Minsan may $0.2, yung mga sinta-sintabo ng dollars. Pero okay lang yun kasi pag naipon, mabubuo din, di ba? Kaya lang,
Ngayon ko na naintindihan, totoo pala yun. Hindi pala sa makikita, di ba, makikita natin sa baba ng video kung ilang views na. Wala pala yun doon yung income. Makikita sa revenue kung hindi ka nag-skip ng ads. Kung hindi nag-skip ng ads. Kaya mga kababayan, nakikiusap po ako sa inyo. Sa mga upload po nila, Pinuno Ka Business nila, Papa Dins, huwag po kayo mag-skip ng ads. Yun po yung support. So yun po mga kababayan, pasensya na, nakatawa kanina, nag-full memory yung aking ginagamit na gadget. So yun lang po yung sa akin, magsa-shoutout na ako ngayon. Basta tulungan po natin si Papa Dins TV, ang Ka-Business Family, Ka-Business Official po, at shoutout din sa aking mga kasama, mga reactors, at saka yung mga kagwangs. At ito po yung pasasalamatan ko lang, babasahin ko po lahat ng nasa comment section. Kung meron man akong hindi na isama dito, maaring kayo po yung bago lang na nag-comment. So, shoutout po at maraming salamat, Ma'am Lenny, 24. And shoutout po kay Ma'am Deloses, Lotlot Vlog, shoutout. Maria Teresita Bautista, shoutout po. Ma'am Marilyn Cabanilla, shoutout. Kabayan Jessie Lucas, shoutout po. And shoutout din po kay Baby Seal Estanilo and Dominic Almenye, shoutout po. Kabayan si Pascual, shoutout. Kabayan Josh Pimentel, shoutout po. Kabayan Jessie Lucas, shoutout. Kabayan Ninfa Yu, shoutout po. Kamayo Christy, shoutout po. Ate Marilyn, shoutout po. Nicor Samiliano Ralph. And Kabayan Irma Dison, shoutout po. Bilma Mauricio, shoutout po. Silver, shoutout po. Grace Balbido, shoutout po. Ma'am Teresita Peñaflor, shoutout po. Ma'am Malu Villanueva Lu, shoutout po. Simply Jazz, shoutout po. Kabayan Rogelio Canla, shoutout po. Kabayan Den Cabal, shoutout po. Shoutout din po kay Kabayan Janet Madriaga. Kabayan Sencha Reyes, shoutout. Kabayan Miss Helen, shoutout po. Kabayan Merlin Matsuka, shoutout po. Kabayan RJ Bingas, shoutout po. Kabayan Raquel Real, shoutout po. Ma'am Sara, shoutout po. At Ma'am Maria Luisa Cartalaba, shoutout po. Sa aking pinsan, Rose Tradition, shoutout din po. At sa lahat-lahat po na laging nariyan, hindi ko na-mention, shoutout din po at maraming salamat sa inyo. Mag-iingat po tayong lahat. Hanggang dito na muna. To God be the glory.